Nag-ikot ang GMA News sa pamilihan para alamin ang presyo ng mga pangunahing bilihin ngayong araw ng Lunes. Nanatili namang stable ang mga presyo. May live report si Tricia Zafra. Tricia? Igan, ayon sa mga tindera ng manok dito sa Mega Q-Mart, Quezon City, mula noong Huwebes tumaas na ng 5 piso kada kilo ang kanilang puhunan. Pero sila hindi makapagtaas ng kanilang retail prices sa pangamba na baka tumumal ang kanilang benta. Nakapako pa rin sa 125 pesos per kilo ang bentahan ng buong manok at 140 pesos naman ang kilo ng choice cuts kahit pa nagtaas ng puhunan dahil pa rin sa hirap ng pagpapalaki ng manok ngayong tag-init. Stable rin ang presyo ng mga gulay at bumaba pa nga ang iba. 25 pesos ang 1/4 ng bawang, 10 piso ang 1/4 ng sibuyas bombay at puting sibuyas, 5 piso ang 1/4 ng kamatis, 15 pesos ang 1/4 ng kalamansi at 20 pesos naman ang 1/4 ng luya. 15 pesos naman iga ng 1/4 ng Baguio beans, 40 pesos ang kilo ng patatas, 30 pesos ang kilo ng pechay Baguio, 25 pesos naman ang kilo ng pechay Tagalog. 70 pesos ang kilo ng red bell pepper, 25 pesos ang kilo ng sayote, 60 pesos ang kada kilo ng cauliflower, 30 pesos naman ang kilo ng repolyo at 35 pesos ang kilo ng carrots. 20 pesos naman iga ng kilo ng talong, 40 pesos ang kilo ng ampalaya, samantalang 35 pesos naman ang isang guhit ng siling labuyo. Samantala, igan, wala pa ring pagbabago ang presyo ng karne dito sa Mega Q-Mart. Nanatiling 175 pesos ang kilo ng laman ng baboy at 185 pesos naman ang kilo ng liempo. Ang baka naman igan nananatili sa 240 pesos ang kilo, samantalang 175 pesos naman ang kilo ng buto-buto nito. At yan ang mga pinakahuling presyo na nakalap natin mula rito sa Mega Q-Mart. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Tricia Zafra, nagulat live mula sa Quezon City. Mga pananim na tabako sa Santol, La Union, apektado na rin ng El Nino. Ay sa mga magsasaka, nalulugi na sila dahil natuyo na ang kanilang mga tanim. Hindi raw sana namatay ang kanilang pananim kung mayroon lang sapat na tubig sa irigasyon. Matinding avalanche sa Canada, 3 po ang patay. Hindi naman bababa sa 20 tao ang sugatan at nagpapagaling sa ospital. Ayon sa mga otoridad hanggang ngayon na hindi pa rin nila matukoy kung ilan ang natabunan ng snow. Mahigit 200 snowmobilers daw ang nasa bundok ng yelo nang mangyari ang pagguho. Patuloy ang sinasagawang search and rescue operation sa mga biktima ng avalanche. Diamond na nagkakahalaga ng $20,000 muling nakuha matapos malulon ng aso. Isang diamond dealer umano ang nagdala ng malaking bato sa jewelry shop sa Maryland sa Amerika. Nahulog ito at nilulon ng aso ng mga may-ari ng shop na nagangalang Soli. Ayon na rin sa payo ng veterinaryo, araw-araw sinundan ng mga may-ari ang aso saan man ito magpunta. Pagkatapos ng 3 araw, inilabas ng aso ang diamond sa pamamagitan ng pagdumi. Eastern coast ng Japan niyanig ng magnitude 6.6 na lindol. Huling-huli po yan sa isang CCTV footage sa Fukushima City. Wala namang naiulat na nasaktan sa kalamidad. Wala rin daw panganib ng tsunami. Pero posible raw magbago ang level ng tubig sa dagat sa ilang bahagi ng bansa. Ang Japan ang isa sa mga bansang pinaka-prone sa lindol. 1995 nang yanigin ng Japan ang magnitude 7.2 earthquake na ikinamatay ng mahigit 6,000. Tinaguri ang miracle baby elephant sa Australia, nagpakita na sa publiko. Tila nahihiya pa ang baby elephant na si Mr. Shuffles nang unang humarap sa mga bisita ng Taronga Park Zoo. Nagtatago pa ito sa kanyang mommy na si Porntip. Ito kasi ang kauna-unahang pagkakataon na umalis si Mr. Shuffles sa barn kung saan siya ipinanganak. Tinaguri ang miracle baby elephant si Mr. Shuffles dahil inakala ng mga taga-zoo na patay na ito. Inabot kasi ng 9 na araw ang pagle-labor ni Porntip bago tuluyang naisilang si Mr. Shuffles. East Coast ng Amerika, binagyo. Nagresulta ito sa walang patid na pag-ulang na uwi sa flash flood. Hinagupit din ng malakas na hangin ang ilang bahagi ng New York, New Jersey at Connecticut. Ang resulta, libu-libong residente sa Pennsylvania at Connecticut ang tinamaan ng brownout. Ilang lugar naman sa northern New Jersey ang binigyan ng flood warning. Samantala sa Amerika pa rin, pagkasagasa sa isang bagitong pulis ng isang lasing na driver huli po sa kamera.
Sa videong ito makikitang iniimbestigahan ng pulis ang isang kaso ng traffic violation. Ilang sandali pa binangga ng naarestong drunk driver ang nakaparadang kotse dahilan para masagi ang pulis.